Ilakas pa ulit. Hello, hello, mic test. Hello. Ayan. Morning po ulit. Ayan, ayan ang konti. Salamat sa Lord. Hindi ko po nabanggit sa aking testimony kanina, Brother Jonathan, na no after na tayong mag-discipleship, pag-uwi ko sa bahay, papunta pagod, maaga, after that, natulog, kinaumagahan ko, hindi ko may tayo ang aking kamay. Sobrang sakit. Siguro po sobrang pagod sa kamamaneho. Just imagine, mula dito to Lawag, 600 kilometers. Balikan, tumaan kami sa, hello Mike, ayan, tumaan kami sa Piligan. Okay na ba? Ayan. Hello. Hello Mike, test. Tumaan po kami sa maraming lugar at doon po kami mag-asawa natulog sa Dagupan City. Dahil may mga nakausap po kami ng mga lingkod ng Panginoong Diyos. Inabot talaga po namin Miyerkules ang discipleship. At sana nga po nakadalo kami sa iba pang mga Bible studies. Pero di po ginaya dahil yung aming kamay po di ko maitaas. Sobrang sakit. Pero sabi ko kay Lord, habang ako'y papahinga, Lord, nagpiprepare ng mensahe. Lord, pag ako ay hindi magaling, hindi ako magsishare ng Word of God this coming Sunday. Pero pag pinagaling mo ko, masaya kong ibabahagi ang salita mo. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa Diyos. Isang araw lang po na hindi ko na itataas yung aking kamay. Saturday, kaya pa natin taas. At salamat sa Lord na sa Kanya galing yung ating kalakasan, sa Kanya galing yung ating buhay. Yan. Okay na po. Battery. Mike. Sorry po. Teka. Ayan. Malakas naman siya. Ayan. Salamat sa Lord. Thank you, Pastor Jen. Amen. Ayan. Salamat kay Lord. Ako'y natutuwa, may jacket ang bago dahil tagulan. Yung ano pong jacket na gano'ng kulay, nag-preach po ako sa isang church na napakaraming miyembro sa Quezon City. Sa daming tao, mahinit ang lugar. Inubad ko po yung jacket ko. Sabi ko, Lord, ibibigay ko to sa senior pastor ng church. At nawa ang anointing mo, papasa ko sa kanya. Pag-uwi po namin mag-asawa, kapalit ng isang jacket na Onesimus, 10,000. Sa Lord pong papuri. Kaya po bumili ako ng jacket na bago. Mumurahin. Ayan. So, napakabuti po ng Diyos. Hindi tayo niya mababayaan. Pag tayo naglilingkod sa Kanya, huwag tayo niya pagkukulangin.
Yung 10,000 yun, nagamit namin sa misyon sa Tablas, Romblon. Unang Estela po, si Sister Jessie, pangalawang beses nila, ang anak niya si Shinan. Sila ang mga unang anak namin sa pananampalataya. Apo na si Shena. In 45 years in the ministry. Yan. Ay ginagamit kami papunta ron, pabalik. Dahil sa jacket. Sa jacket. Ayan. At nung kami nag-seminar sa Naik, yung pagpapala galing sa Naik ng Thompson, siya naman pinamasahin namin papunta sa norte. Kaya ang buhay ho natin talaga po ay walang imposible pag inilagak natin kay Lord ng ating mga lakad, siya bahala. Palagpakan na po natin ang Panginoon Diyos. Pastor Val, ang ating senior pastor, kay Pastor Baby, salamat sa inyong prayer dyan sa US. At salamat sa inyong prayer sa aming mga gawain dito. Di man namin kayo kasama, Pastor Val, kasama namin ang inyong panalangin. At kaming lahat dito ay okay. Mapabait. Si Pastor Dario, Pastor, saan man ikaw naroon, binabati ka namin ng good morning. Ayan, purihin ng Diyos. So, ang ating pong topic na naumpisahan ko po ng buwan ng Mayo ay isa pong gusto kong ituloy. At yung po, na-discuss na po sa atin dito tuwing Sunday. Ang teksto ho natin dito, mga nakaraang ilang linggo, at itong buwan na to ay maturity. Nakaraang linggo ay paglagong spiritual. Ang ating goal maging mature, kaya kailangan lumago. Ano po? Nag-umpisa ng pagtanggap, tapos lumago. At ang pinaka-ultimate goal natin ay mag-mature. Kaya ditong buwan ng June, mag-mature. At sa July po ay, sabi ko po sa pastoral staff, ang ating topic ay genuine Christian living. Ang topic natin. Ngayon na mature na tayo, alam na natin ang gagawin kay Lord ay genuine. Ibig sabihin ng genuine sa July, totoo. Ano po, na paglilingkod, pagsamba, totoo na pagsamba, totoo na pagbibigay, totoo na paghayo, hindi yung biro-biro. Yan po ang napakaganda. Totoo na pagiging alagad, disciple, because we need genuine heart. Kapag hindi mo tayo totoo, nagkalat na yun ng mga fake, mga plastic nagkalat. Marami ng fake news, marami ng plastic nagkalat sa kalsada. Huwag na natin dagdagan pa ng maging plastic na mga Kristiyano. Lungkot, pero yun ang totoo. Kaya kailangan natin sa July, topic discuss is about genuine Christian living. Kaya ba natin? Kaya. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya ang konteksto natin, 2 Peter 3:18, ang sabi po ng alagad ng Panginoong Jesus sa wikang Ingles ay ganito, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. So ito pong growing ay importante sa ating mga Kristiyano. Sa Tagalog, sa halip, magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Ang sabi po niya, Amen. Yun po ay napakahalaga. Now, ano ang mga kailangan sa paglago ng buhay na espiritual? Number 1 is the Bible. Pero mga ng Bible mo, Sister Edna. Yan. Nakita niyo sa slide,
Word of God. The Bible. This is our food. At usapan natin to nung nakaraan. Ang Bible is very important. Na lakaran at ipamuhay ang salita ng Diyos. Lahat ng tungkol sa gospel ay nandito. Lahat ng mga nasa Torah, in the Old Testament ay nandito. And then, prayer. Ganda po ng napakinggan natin kanta ng pinakamatanda na unang-una kong narinig. Read your Bible, pray every day. Pray every day. Pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Hindi pwede maghiwalay ang Bible at prayer, kapatid. And the next is fellowship. We discussed that last time nung may nasa inyong harapan, fellowship. Sa pagpindot, kapatid. Yan. Binase po natin yan sa Hebrews 10:25. Ang sabi dyan, huwag nating kaliligtaan, yung salitang kaliligtaan, ang pagdalo sa ating pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayon na nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Yan po yung magandang mensahe na napakinggan natin noong nakaraan. Ano po? Fellowshipping. Yung kanta natin doon na hindi na doon ninyo dapat makalimutan yung kanta. Ano yung kanta ni Gary D? Walang sino man ang nabubuhay sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos. Ang kapiling siya. Ano po? Tinipon ng Diyos na sino ang kapiling? Siya. Yan. Kaya gusto ko ho na ipalaan sa lahat ng tatay. Sa Sunday po ay Father's Day. Ano ba kayo, tatay? Amen. Sana mga nanay naman mag-treat sa amin. Alala ko lang po ito dahil yung mga pagtitipon ng mga tatay ko minsan ay iba ang pinagtitipunan. Pero kailangan ang pagtitipon natin ay kapiling ng Diyos. Mga tatay, Happy Father's Day po. Gusto ko pong magkaroon ng activity next week. Ay mga tatay, Saturday, pwede ba mga tatay? Dahil pinamagahan, Father's Day, Sunday. Saturday po, at mag-uusap tayo mamaya kung anong gagawin natin dito sa church. Yan. Saturday, yes. Because within this month, ako po, kami mag-asawa ulit, may seminar sa Ordaneta. Sikapin po namin makasama kayo mga tatay. Sa mahalagang gawain na yan. Alright. So, fellowshipping. Yan natin nakaraan. Now, pang-apat. Number 4. Pakibasa po. Holy Spirit. So, ang mga kailangan sa paglago ay Word of God, pananalangin, fellowshipping, and the Holy Spirit. Kaya masabi sa text na yan, yung verse na nandyan, na may kalapate ay Acts chapter 1 verse 8. Nagsabi diyan, but you shall receive power. Alright? But you shall receive power. Ang may sabi po nito,
ay ang Panginoong Jesus mismo sa kanyang mga alagad bago siya lumisan papunta sa langit, umuwi sa Ama. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and to the end of the earth. Ito po, nawapagpalain ni Lord ang pagbasa ng kanyang salita. Shall we pray? Paki-extend nyo ang kamay nyo sa inyong likod. Lord, ito pong mensahe na ito para ho sa ikaluluwalhati ninyo. Ang iyong mga anak, bubuksan ng inyong ang kanilang isip, puso at spiritual na mata, spiritual na pandinig. At ang puso namin, Lord, papasok mo ang iyong salita dito. At alam namin, O Lord, ng Holy Spirit mo ay siya ngayong kikilos para ang iyong salita ay tanim ninyo sa buhay, puso ng inyong mga anak. Salamat po, O Diyos, ngayong umaga. Ito ang aming hiling at panalangin in Jesus' name. Amen and amen. Thank you for your prayer. Now, number 1 po na tanong, kilala po ba natin lubos sa buhay ang banal na Espiritu? Ulitin ko po, kilala po ba natin ng lubos sa buhay ang banal na Espiritu? Number 1 po, ang kaalaman una na ang Holy Spirit ay co-equal God in the Godhead. Siya po ay nasa pantay na kapangyarihan ng pagka-Diyos, pantay ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Tatlo sila ho pantay. Yan ay ibig sabihin ng Godhead. We believe that there is only one God in 3 persons, namely Father, Son, and Holy Spirit. So ang Holy Spirit po may papel, ang Anak may kanyang papel, at ang Ama may kanya din po. Saan unang nabanggit ang Holy Spirit? Sa Genesis 1:1-2. Ang sabi po, very familiar yan sa atin. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God, you see the word, in the Spirit of God, moved upon the face of the waters. So that was the first time the word Holy Spirit or Spirit of God was being mentioned. So nandun na po, sa creation pa lang, nandun na ang Holy Spirit. Then in Luke chapter 1, 35-36, ito po yung tungkol sa incarnation o pagkapanganakan na maging ang Diyos ay maging tao ni Jesucristo. Ang sabi po sa Lucas 1:34-35, Mary asked the angel. Sino po itong angel na to? Si Gabriel. Sabi ni Angel Gabriel, mapalad ka, pinaburan ka, Mary, yan, ng Diyos, na ikaw ang gagamitin magdadala ng tagapagligtas ng mundo na sanglibutan. Ikaw ay manganganak at tatawagin mo na anak ng Diyos ang isisilang mo. Sabi ni Mary in verse 34, how can this be? Paano mangyayari ito? Ako ay virgin. Ano sabi ng angel? Then the angel answered her, the Holy Spirit will come. Sabi niyan, to you. Ulitin ko, ang sabi ng angel kay Mary, dahil sabi niya, paano mangyayari ito? Ako'y manganganak, kaya ako'y virgin. Ang sabi ng anghel, the Holy Spirit will come to you, and the power of the Most High. So tinutukoy ni Dr. Lucas na sumulat nitong Luke na Gospel, tinukoy niya na ang Holy Spirit is the Most High.
At anong gagawin itong the Most High? Will overshadow you. Therefore, sabi ng angel, the Holy Child developing inside you will be called the Son of God. You see that? Paano po kung walang Holy Spirit na kapangyarihan ng Diyos para lukuban si Mary, para ipabilihin niya si Jesus? Ang Diyos na nagkataong tao na sinabing Emmanuel, God with us. Without the ministry of the Holy Spirit, it will not happen. So hindi lang Diyos sa umpisa kasama ng Diyos. Ano po? Ang Holy Spirit sa umpisa pa ng plano, dito po sa papel na gagampanan ni Kristo, na ang Kristo na Diyos na Bisaya, magkataong tao, ang Holy Spirit ang gumanap para yung plano ng Godhead ay dumating sa mundo. Ang tagapagligtas na tinawag na anak ng Diyos ay may hayag sa sanlibutan. Ano po? Now, in Matthew chapter 4 and verse 1, nung si Kristo po ay lumaki kasama ang pamilya ni Mary at ni Joseph, may mga kapatid siyang babae at lalaki. Alam mo ba ninyo na ang buhay ni Kristo na po ay guided ng Holy Spirit? Because He was fully human, 100%. Kasama ang kanyang pamilya sa laman. Kasama ang kanyang mga kuya, kasi siyang panganay, kasama ang mga kapatid, siya ang kuya, may mga kapatid din siyang babae. May tatay siya, mahirap ang buhay. Isang kahig, isang tuka, si Joseph po, ang trabaho ay karpintero. Alam mo niyo, karpintero noong panahon, hindi lang mo kahoy ang kanyang pinapanday kung hindi bato. Dahil sa Middle East, puro bato. Yan ho. Anong tawag sa ngayon ay bato, simento? Mason. Mason. Yan ang kanyang number 1 trabaho ni Kristo. Taga-ukit din ng kahoy, taga-ukit din ng bato, taga-salansan ng mga bricks para mabuo ang bahay. Kasi kung puro kahoy ang trabaho ni Kristo, wala namang kahoyan. Noong panahon na yon, nandun sa Israel. Wala. Puro bato ang meron. Ayan. Ang kanyang buhay bilang tao was being led by the Holy Spirit. In Matthew, example natin in Matthew 4:1, anong sabi doon? Si Jesus po, ang sabi nito ni Matthew, the tax collector, in verse 1, Matthew 4:1, then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Si Kristo po dito ay nag-fasting dahil mag-ano na po siya, full-time ministry. Siya po ay matured na, 30 years old. That during those time, pag 30 na isang lalaki, matured na siya. Kaya pag sinabi po ng Biblia na si Kristo ay nag-mature, 30 years old na. And is going to be in the full-time ministry. At siya po ay nag-fasting ng 40 days and 40 nights. At ang sabi ng Biblia ni Matthew, reported niya, Matthew 4 verse 1, and Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted. Eh sabi ko po sa inyo, si Kristo ho ay guided and led 100% with the Holy Spirit of God. Kaya kung tayo po ay pinangungunahan ng Holy Spirit, hindi lang po tayo ang nauna na pinangunahan ng Holy Spirit. Si Kristo. Sumunod sa Holy Spirit. Nandiyan ba kayo? Amen. Eh kailangan natin ng Holy Spirit kayo. Kahit to sa bautismo ni Jesus, Jesus was baptized by John the Baptist. He was baptized saan po?
sa Jordan River. At ano po nangyari? Nung siya binautismuhan sa Jordan River, bago po siya, after ng fasting niya, napabaptize. Ano po? Kasi magpo-full time sa ministry. Ano po ang testimony ni John the Baptist? Ay sabi po niya in John 1:32, then John gave this testimony. I saw the Spirit came down from heaven as a dove and remained on him. Remain on him. You see that? Nung mabautismuhan si Jesus, anong katotoo ni John the Baptist? I saw the Spirit like a dove. And then there was a voice from heaven, from the Father that says, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Sabi niya yun. Then nakita ni John ang Holy Spirit like a dove. And then the Son is going to be baptized sa Jordan River. So there, tatlo sila. And then next, in the Great Commission, sabi po dito in Matthew 28, si Kristo mismo may pronouncement nito, sinulat ni Matthew. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. You see that? Jesus himself mentioned in his last command, Great Commission, na kayo ay hahayo sa buong sanlibutan, magiging disipulo, kayo na humahayo, sabi niya. Pero sabi na, alam nyo, pero bago kayo humayo sa buong mundo, sa sanlibutan, sabi ni Jesus, hintayin muna ninyo sa Jerusalem ang pagdating ng Holy Spirit. Huwag kayong aalis doon. Hintayin nyo ang regalo ng Ama. At tawag sa iba sa Griego doon ay Parakletos. Yung Parakletos na yon ay regalo ng Ama sa mga disciple na hahayo, na mag-go, nagagampanan ng huling utos. Pero sabi niya, bago kayo humayo, wait in Jerusalem. At ito po'y naganap. In Acts chapter 2, the Holy Spirit came when they were all together in the upper room, praying and worshiping and meditating upon the word of Jesus for themselves. Dumating ang Holy Spirit. Yan ang pangako. And then Peter stand up and quoted the book of Joel, the prophecy about the coming of Jesus and those who will receive the Holy Spirit. Mga bata, magpaprophesy, ang lahat ay gagawa. Kinote ni Peter, siya nag-preach ng matinding preaching. Ilan ho ang naniwala at nag-receive kay Christ? 3,000. Andiyan ba kayo? Amen. Doon lamang po yun sa Acts chapter 2, 3,000 plus 120 na nagkakatipon sa upper room. So sa ministry ng mga alagad, napatunayan na totoo ang sinabi ni Kristo na may power, may kasamang power na lulukob sa mga alagad na magbubo, maging witness ni Jesus. Ay pagpapatuloy ang trabaho ni Jesus na pagliligtas sa buong sanlibutan. Dahil ang buong sanlibutan, ang sabi po ng Biblia, mahal ng Diyos. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Palapakan na po natin ang Panginoon. Kaya ang Holy Spirit may malaking papel sa misyon. So, sino ang Holy Spirit? Siya ay Diyos kasama ng Ama, Anak. Ang power niya po, pumasok sa napupunan ni Mary para magkaroon ng Emmanuel. Kaya mayroon tayong God with us.
Ang power ng Holy Spirit ang nanguna kay Jesus sa kanyang ministry nung siya'y nasa lupa pa. Lahat ng panahon sinamahan si Jesus sa kanyang ministry. Nakita ang Holy Spirit sa bautismo ni Jesus bago mag full-time ministry. Ano po? And then after resurrection, bago siya umuwi sa heaven, sinabihan niya mga alagad, tarry or wait in Jerusalem for the coming of the Holy Spirit. Yan ang bilin niya, dalawang klase bago siya umuwi sa Ama. Paghintay sa Jerusalem, sa gift ng Ama, the Holy Spirit, and the Great Commission, binanggit niya na ang lahat na sasambalataya sa Ama, nababautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Ang sabi doon, and lo, I am with you always, in verse 20. Lo, I am with you. Sinabi yun, yung lo, I am with you, hindi lang po si Kristo nandoon. Nakakasama, kundi ang Holy Spirit ang gagalaw at ikilos na puwersa sa kanilang paghayo. Andiyan ba kayo? Amen. Hallelujah! Purihin ng Diyos. So alam na po natin sino ang kabuuan, ang kapangyarihan ng Holy Spirit. Kaya kailangan sa paglago ang Holy Spirit. Ang number 2, ano ang purpose? Anong purpose? Bakit nasa atin daw? At dapat mapasa atin ang Holy Spirit. Ito po, una, in the Old Testament, dapat natin maintindihan na panahon yun ng Ama. O tawag natin ay the Father's dispensation. Sa New Testament, Christ, si Jesus po, dispensation niya yun ng anak. Sa church na tinubos ni Jesus, sa church time now na tinubos ni Jesus, ang Holy Spirit naman po ay panahon niya para mapasa atin ang kanyang kapangyarihan. So palakpakan natin ang Panginoon. Now, ito po yung detailed role ng Holy Spirit. Detalling role ng Holy Spirit. Una, ang Holy Spirit po ang naglalapit at nagkukonvict sa mga tao na lumapit kay Kristo. Kaya magkaroon ng salvation. Number 1, sabi ko po, ang Holy Spirit ang magdudraw near at magkukonvict sa lahat ng tao na lalapit kay Kristo. Siya ang magpupus. Pinag-aralan natin po sa discipleship. Siya ang unang kumikilos. Yan. Para tayo po makareceive ng salvation. Pangalawa, ang trabaho ng Holy Spirit, magbigay ng new birth. Magbigay ng pagkapanganakang muli. Maging born again ka ulit. Ang Holy Spirit ang may gawa niyan. Kaya ang tawag dyan in one word is regeneration. Sino magpo-produce para ikaw magkaroon ng bagong buhay? Ang Holy Spirit. So yun po yung specific na trabaho, na role ng Holy Spirit sa simbahan. And then after ikaw magkaroon ng regeneration, ang susunod sanctification. Ay ibig sabihin ng sanctification ay pamumuhay na may kabanalan. Mula na ikaw ay nagkaroon ng bagong buhay patungo sa glorification, ang buhay na yan na mahaba, ang namumuna dyan, Holy Spirit. Sanctification, kabanalan ng buhay. Hindi kasi natin kayang mamuhay ng banal kung tayo lang. Kapatid. Kailangan ng Holy Spirit ay mapasa atin. Kapatid. Amen. Yan ang matinding pangangailangan ng simbahan. Tayong mga marurupok. Tayong mga mahihina. Kaya binigay ang Holy Spirit sa atin. Kaya tayo ngayon ay nabubuhay sa grasya, sa grace ng Diyos. Tayo nadadapa, pero ang Holy Spirit na siya bumabangon sa atin. Tayo nagkakamali, pero ang Panginoong Diyos nagpapatawa dahil ang Holy Spirit ang nagpupundik sa puso ng bawat isa. Sanctification, kabanalan. Kasi the Bible said, without righteousness, you cannot see God.
Number 4, ang intercession. Ang may gawa niyan sa atin ay ang Holy Spirit. When we pray to God, kaya sabi ko, Lord, Holy Spirit, kapag ako'y may sakit, hinamon ko ang Diyos. Hindi ako makakapag-preach. Pagalingin mo po ako. The Holy Spirit is interceded with God about my request. And God granted my prayer. Why? Because I have the Holy Spirit of God. Nadidiretso sa Diyos. That is intercession. When you pray to God through Jesus, you still need the Holy Spirit. You cannot be praying like Christ in the Gethsemane na ang mga kasama niya ay mga natutulog na ng mga alagad, pero si Jesus still kneeling and praying. Bakit? Because of the Holy Spirit within Him. Pero yung mga walang Holy Spirit, tulog. Dahil hindi sila puspos ng Espiritu ng Diyos. Pero si Kristo, tuloy-tuloy ang panalangin. Nag-intercede siya. Ang tulang pawis niya, may dugog pa. That is the example of a person who has the Spirit of God when he prays to the Father. Interceding, the Holy Spirit is working and working until magkaroon ng success yung panalangin niya. Palakpakan niya natin ang Diyos ngayong umaga. So sa mga nag-i-intercessory prayer, hindi po basta-basta ang mag-intercede. Hindi po basta-basta ang ministry ng mga ladies na intercessors natin. Hindi po basta-basta. Maraming nagkakasakit. I told Sister Sheena, si Brother Ronnie daw ay meron na rin. At tawag niya bulutong. I will intercede for Brother Ronnie and I will pray here. Kay Nanay Rosita, nagkasakit. I told her, Sister Nanay, I am going to pray for your husband to get well. Lahat ng mga problema, may iba't ibang mga prayer request, may pupasok ko, may Pakistan ba ang kausap, isang pastora. Lagi tumatawag, Pastor, please pray for us here in Pakistan. We are experiencing revival right now. And we need your prayer. Please pray for us. Kapatid, kapag ikaw may Espiritu ng Diyos, your prayer, the prayer of the righteous, availeth much. Yan sabi ng Biblia. Ang panalangin ng mga matuwid ay may malaking nagagawa. Bakit sila matuwid? Dahil ang Holy Spirit ay nasa kanila. Palakpakan natin ang Panginoon. So, sabi po, salvation, regeneration, sanctification, and intercession na lastly is yung indwelling. Ang Holy Spirit ang nag-i-indwell. 2 beses po dapat tayo ma-indwell ng Holy Spirit. Kailangan mo. Yung ibang term na ginamit ay baptism of the Holy Spirit. 2 beses po ang indwelling or baptized ng Holy Spirit. Dapat po. At hindi ko ito baptism sa tubig, kundi baptism sa Holy Spirit. Sinabi ni Kristo mismo ito. Itong bagay na bautismo na ito, and dwelling na ito ng Holy Spirit sa mga mananampalataya sa church. Una, na tayo na-indwell ng Holy Spirit nung tinanggap natin si Kristo. The Holy Spirit come in. Ano po? Ginamit yung narinig na salita ng Diyos, narinig mo na salita ng Diyos, ginamit yun. Dinala ng Holy Spirit para sa puso mo. Ano po? Napapapasukin. Ano po? Dahil pumatok si Jesus, yung salita ng Panginoong Diyos, narinig mo, at siya ay mag-respond. The Holy Spirit is the one who convicted a sinner. So, nag-indwell na po ang Holy Spirit sa isang taong tumanggap kay Kristo. At siya po ay mayroong mandato na mag-grow at mag-glow stage ng buhay. So yan po ay dapat tuloy-tuloy. Kapag na-receive niya
Ang Panginoong Yesus, ang Holy Spirit, ang magpapagrow sa kanyang pananampalataya. At ang buhay niya ay mag-glow. Kikinang ang buhay niya. Number 2, because of the first indwelling. Number 2 indwelling ng Holy Spirit ay yung nag-decide siya na susunod kay Kristo, maging disipulo at mahayo magmimisyon to the harvest, to the harvesting of souls. Magka-harvest ng kaluluwa. At yan po ay hindi basta-bastang trabaho, pag full time. Kapag ikaw ay mag-aani, anong gagawin mo? Kukuha ka ng mga ani, at yung mga ani, bibigyan mo ng tools. Hindi po pwede mga ani, bibigyan mo ng araro. Kaya bibigyan mo ng panggapas. Siya ay magpapa-equip sa Holy Spirit. Ano po? So dito po, ang indwelling ng Holy Spirit 2 beses maganap sa isang tao. Kung ikaw po ay magbimisyon, kailangan mo ang power. Doon po sa 120 sa upper room, sino po yung mga follower na ni Kristo? Pero bakit sinabihan pa ni Kristo na wait in Jerusalem? Because ang gusto ni Kristo, yung mga hahayo, ma-indwell ng Holy Spirit. Nandiyan ba kayo? Palakpakan natin ng Panginoon. And that is the essence ng simbahan until now na dapat pansinin at tuparin. Hangarin. Kung ikaw ay magpapagamit sa Panginoon, ang panalangin natin sa iyo, mapuspos na nawa ng Holy Spirit, kapatid. Amen. Pag puspos ka ng Holy Spirit, hindi na yung gusto mo ang masusunod. Masasabi mo na yung sinabi ni Pablo, I've been crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ lives in me. In the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Yan dapat po, hindi na ikaw mabubuhay. Ang mabubuhay yung pinagagawa na ni Kristo, kaya kailangan mo ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Kailangan mo ma-indwell ka ulit ng Holy Spirit. Yung unang indwelling para maging born again ka, ay dadalhin muli sa panibagong karanasan na ikaw ay makakaranas ng Pentecostes. Kaya nga tawag sa mga nakaranas ulit ng Pentecostes ay mga Pentecostal. Pero hindi po importante yung anong mga taguri, evangelical, Pentecostal, kung ano-ano pang kalyan. No. Importante, ipinamumuhay natin ang Holy Spirit sa misyon ng Panginoon. Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. Yan. So yan po. Pero mayroon pong two main na work ang Holy Spirit to the church na ibinibigay sa kanyang mga tagasunod. Una, ang ibibigay niya na regalo sa atin sa kanyang katawan ni Kristo, yung tinawag na spiritual gifts. Spiritual gifts po, ito po ay giving, the Holy Spirit is giving us the talent to build up one another. Bakit tayo binibigyan ng spiritual gifts? Ng talent? Sabi po dito sa Ephesians chapter 4, 11 to 13. Sabi po, so Christ Himself gave the apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. The purpose of the gifts, sabi ng Biblia ni Paul, is to equip the people of God for works of service, building up the body of Christ. So ilan po dito yung spiritual gifts na binigay sa church? Sabi ni Paul, 5. Binigyan tayo sa katawan ni Kristo, sa kapulungan ng mga mananampalataya, ang iba sa kanila maging apostol, maging propeta, evangelista, pastor, at teacher. Ayan. Ano po ang layunin ng mga gifts na ito na binigay sa church? Para ma-equip ang tao ng Diyos, mga tao ng Diyos. Para ano pa po? Para magserbisyo
para buuin at itayo ang katawan ni Kristo. So para mabuo ang katawan ni Kristo, ang simbahan ng TOTC, kailangan ng Holy Spirit ang siyang magbubuo. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos, si Pastor, Diyos, si Pastora, ang Holy Spirit. Itong mga gifts na binigay sa mga manggagawa, they are all exercising and functioning as servants of God. Ano po? Number 2, gift of the Spirit na verse sa Romans 12:6-8. Ang sabi po sa Romans 12:6-8, we have different gifts, sabi Romans 12:6-8, according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is in giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. So ilang gifts ang nandito na mention? 7. Yung sa Ephesians 5, dito sa Romans, 7. Ano po yung mga yon? Prophesying, serving, teaching, encouraging, giving. Itong giving, ang halos mahirapan tayo sa giving. Andiyan pa kayo? Giving, ano pa? Leading, ano pa? Mercy. Mercy. Maging maawain. Hallelujah. Tatay, yung sa likod ni Pastor, ni Jonathan, tatay. Amen. Kapag pinakikita ni tatay yung kanyang mata, naawa ako dahil importante ang mata. Pambili daw ng pampatak. Yan. So dito. Marami pa pong verses sa Bible na nagsasabi ng mga gifts of the Spirit. Spiritual gift mo yan. Pero mayroon pang pangalawa. So may spiritual gifts. Pangatlo, na ginagawa ng Holy Spirit sa church. Pangalawa po pala, hindi na pangatlo, spiritual gifts ang una. Pangatlo, fruits of the Spirit. So iba po yung spiritual gifts, talent po yun to build up the body of Christ. Ito naman pong fruits of the Spirit. Ito po ay character building. Ano ba kayo? Yeah. Character. Yan po ay binanggit ni Pablo din sa Galatians chapter 5, 22 and 23. Ano po yun? Yung mga fruit of the Spirit, love, joy, laksan po nyo, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Lahat ito ay pag-uugali, karakter. Ang karakter ng mapagmahal, ang maugaling mapagmahal, ugali na niyang masayahin, mapagmahal kahit inaaway, masayahin kahit walang bigas, kahit inaaway, kahit tinutukso, kahit sa tinutulak na tukso, masaya pa rin. Peace. Yan. Mayroon siyang kapayapaan. Ugali po ito. Karakter niya. Patience. Mahaba ang pasensya. Kindness. Mabuti yung loob. Goodness. May kabutihan. Ano po? Faithfulness, may katapatan. Gentleness, maginoo, magalang. Self-control. Lahat pong ito na siyang yan tinawag na bunga ng Espiritu. Fruits of the Spirit. Kung yung una, talent to build up the body of Christ, kapatid, ang nagbigay mo nito, nagdesisyon nito, hindi tayo. Kung anong talent ang bigay ng Holy Spirit, yun lang ang gagawin mo. Siya ang nagbigay, Holy Spirit. Ang Diyos mo ang naglagay sa iyo para maging kamay. Pinili mo ba maging kamay? Hindi. Itong kamay? Hindi. Pinili ba ng aking paa siya maging paa? Hindi. Gawa ng Diyos siya. Ganun din sa talent. Kaya kahit anong pilit mo,
na gusto mo yung talent na yon, hindi binibigay ng Diyos. Bakit? Hindi yun ang gusto ng Diyos sa iyo. Nandiyan ba kayo? Amen. Pinipilit mo. Pero dapat sa maging masunurin ka, maging mature ka na. Kasi ang lahat na binibigyan ng talent ng Diyos, mature. Hello? Amen. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng talent sa ministry hanggang hindi ka nagmamature. Bakit? Kasi mapapahiya ang Diyos sa iyo. Bibigyan ka lang ng talent ng Diyos, ng Holy Spirit, pag matured ka na. Hindi po ba, kapatid? Matured lang ang pinapatrabaho at kinukuha sa kumpanya. Mga matured. At yung mga mature na yan, hindi lang matalentado siya, siya pa ay magandang ugali. Ang Holy Spirit din ang magbigay. Ito kagandahan ng ugali, hindi na ito galing ka sa Holy Spirit. May choices ka. Ikaw binigyan ng Diyos ng karapatan na lumago at i-experience at i-exercise yung ugali. Hindi ho yan pinipilit ng Diyos sa iyo. Ikaw ang magdidevelop niyan. Kukunin mo ang pagkakataon na kasama may pagsuko sa Holy Spirit sa Diyos na ikaw ay bibigyan ng magandang ugali. Yayakagin mo ang Holy Spirit. Sasabihin mo, Holy Spirit, gawin mo maganda ang pag-uugali mo, please. Yung luma, sabi sa Corinto 5:17, the old life has gone and now new life has come. Kasama ang ugali ito. Ano po? At ang pag-uugaling number 1 na maganda ay mapagmahal. Andiyan ba kayo? Amen. Mapagmahal. Para pa natin ang Panginoon. Bakit? Kasi lahat ng ito, ng number 2 hanggang number 9, lahat ng yan ang kanyang apelyido ay love. So yung joy, ang apelyido niya, love. Ang peace, ang apelyido niya, love. Kasi kapag wala kang love, wala kang peace. Kung wala kang love, wala kang patience. Kung wala kang love, wala kang goodness and kindness. Kung wala kang love, hindi ka magiging faithful. Kung wala kang love, hindi ka magiging maginoo at magalang. Kung wala kang love, wala kang self-control. So love, ang pinakamaganda na bunga ng Holy Spirit. Palakpakan mo ang Panginoon. Now, kaya nga po, itong kantang to na napakandang gawin. Music, sabi ko ng kanta, na old song na rin po ito. Come, Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Tayo natin tumayo. Come, Holy Spirit, I need you. Kailangan ka namin, Holy Spirit. Hindi namin kaya magbago. Hindi namin kaya palitan ang aming lumang pagkatao, lumang pag-uugali. Kaya Holy Spirit, invite ka namin sa aming buhay. With your own power.
po, kapag kinakanta po natin ito, kami natin ang presensya ng Diyos. Ipagkaloob natin ang buo ang ating buhay sa Kanyang pangunguna, sa Kanyang paghahari, sa Kanyang kapangyarihan, na matanggap natin ng katagumpayan ng anumang laban na harapin mo sa buhay. Kailangan mo ang Diyos, kailangan mo ang Holy Spirit. Kaya i-invite natin siya ngayong umaga na dumako sa ating buhay. Let's sing it again. Yes, Lord. Holy Spirit, I need you. God, Holy Spirit, I pray. yes, Lord. Come in your strength And your power, yes, we need your power, O God. In your own gentle way. God, I will scream. Manalangin natin yan. Kung i-share mo man ang buhay mo, isisimula ng Holy Spirit. God, the wearing of soul. Lord, let your sweet healing power, oh God, yes, Lord, touch us and make us whole. Make us whole, oh Lord. Hallelujah. Let's invite the presence of God. Hallelujah. Hallelujah. Itaas natin ang konti. Yes, O Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Give us your spirit, O God. Let's sing that hallelujah once more. At damdamin natin ang presensya ng Panginoon Diyos.
Spirit, I need you. Pwede po tayong lumuhod o pwede tayong umupo sa presensya ng Panginoon Diyos. Inaamin natin ito. Invite natin ang Holy Spirit. Yes, Lord. Come with your strength and your Power. Lord, we need your power. come in your essential way. Sing it again. Come like the spring in the desert. Come to the weary of soul. Lord, let your sweet healing power Yes, O Lord. touch us and make us whole. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Walang end po ang mercy niyo, kawa niyo, ang kapag niyo. Anew every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, oh Lord. Thank you for your faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Sing it again, the steadfast love of the Lord. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, oh Lord. Great is thy faithfulness. Panginoon, maraming salamat. Noong great ang katapasan mo. Salamat sa Holy Spirit, nararamdaman namin lahat. Salamat sa kagalingan, O Diyos. Salamat sa kalakasan at sa pagpapatawan. Salamat, O Lord, nirenew mo ng Holy Spirit ninyo ang buhay namin na maging malapit kami muli sa iyo. Salamat, O God, ngayong umaga. Salamat, nirevise mo ang aming buhay. Salamat, pagiging mananagumpay kami sa aming buhay. Sa larangan ng mundo na aming ginagalawan, nandun kayo kasama namin. Ang Holy Spirit ang siyang kapangyarihan namin upang kami maging mananagumpay. Salamat po. Ito ang aming panalangin. In Jesus' name, say,